Kaugnay sa nagpapatuloy pa ring search and rescue operation sa ilang probinsya sa Visayas matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino at paghahanda sa inaasahang super typhoon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kausapin na natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang tanghali sa ating mga viewers. Apo, kumusta na po yung pagkalat nyo ng datos sa bilang ng mga nasawi or nawawala sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Tino? Hanggang kailan po gagawin ang search and rescue operation o yung search and retrieval na po ba yung susunod? Sa ngayon, Rafi, yung kaninang of this morning, meron na tayong 188 na mga kababayang nasawi dahil dito sa Bagyong Tino at meron pang missing na 135. So tuloy-tuloy pa rin yung search, rescue and retrieval dito sa mga nawawala nating mga kababayan, specifically dito sa Cebu at ganun din sa Negros Island region at saka sa iba pang area. Anong nakikita nyo dahilan nitong maraming nasawi dahil hindi naman tayo nagkulang sa paalala, may mga forced evacuation pang nangyari, pero bakit po umabot ng ganito kadami yung mga namatay lalo na doon sa mga dinaanan ng flash floods? Rafi, may mga areas dito na hindi pa ito nadaanan dati ng mga pagbaha. Kaya kahit may mga paalala tayo, kumbaga hindi naman sanay na mag-evacuate yung mga areas na ito. At saka yung tindi rin talaga ng ulan na ibinuhos, especially mga highly urbanized area ito. Maraming mga sementado na siyempre, of course, highly concretized. So hindi ito dati binabaha. Tapos ngayon, dahil sa bigat ng ulan na ibinagsak, dahil highly concretized ay binaha na po. Kaya nga, Rafi, if I may jump to the next, yung typhoon, yung talagang sinasabi natin, hindi na dapat gawing basihan yung historical na porket hindi tayo binabaha dati, ay kailangan lumikas kapag sinabi ng lokal na otoridad. Ayun na nga po, paalala na rin natin na talaga nagbabago na yung panahon at pati yung forecast. Kuminsan talaga mas malakas yung buhos ng ulan. Pero kuminsan naman mas mahina. Kaya siguro nagiging kampati ang ating mga kababayan. Kumusta yung paghahanda ninyo? Paano nyo kinukumbinsi yung mga lugar na dati hindi naman tinatamaan na matindi na kailangan ng lumikas kapag sinabi ng mga otoridad? Ngayon, Rafi, ang kasama natin sa NDRRMC, yung Department of Interior and Local Governments, nagpalabas na ito ng direktiba sa ating mga lokal na pamahalaan. Ang mahalaga kasing malaman talaga natin dito, lalo na yung mga komunidad at mga LGUs, saan, kailan, at gaano kalakas ang ulan at hangin na mararamdaman natin dun sa mga kanya-kanya nating lugar para alam natin na kailan dapat talaga lumikas. Like kapareho nito ngayon, nagpalabas ng direktiba na depende sa mga lugar, merong dapat ay Sabado pa lang, yun na yung huling araw ng preemptive evacuation. Meron namang iba na linggo hanggang linggo pwede pang mag-preemptive evacuation. So dapat talaga alam natin sa bawat lugar natin yun. Meron din po siyempre ang mga other considerations like we're looking at yung high tide din, anong oras yung high tide doon sa lugar ninyo, coastal area ba yan? 'Di ba? Kung malapit ba sa dam, So may mga dam din tayo especially sa northern and central Luzon, na yun yung tatahakin nung bagyo. And even some other parts of Luzon also, southern Luzon, hanggang sa Visayas, dahil ang tinitingnan natin dito sa bagyong paparating ay malawak nga po. In fact, mahigit 1,000 kilometro yung lawak nito. Kaya ibig sabihin mas marami po talaga ang dapat mag-preemptively evacuation, lalo na yung mga nasa baybaying dagat, yung mga nasa mababang lugar, at yung mga listahan po ng DENR-MGB na dapat kung nandun tayo sa listahang yon at saka sa rainfall warning ng Pag-asa ay dapat po talagang lumikas tayo. Siguro hindi na rin na dapat umasa sa gobyerno, dapat mag-research na rin at alamin ng mga bawat residente kung nasa dangerous na lugar ba sila. Sapat po ba yung mga tauhan at kagamitan ng OCD para rumisponde sa anumang sakuna? Tumutulong pa ho kayo hanggang ngayon sa may Central Visayas. At we understand, may mga resources din na galing ng Norte na tumulong sa Visayas. Pabalik na rin siguro sila by this time. Paano po niyo po pinaghahandaan ito? Tama, Rafi, ang OCD, hindi lang yung Office of Civil Defense, kasama na yung iba't ibang ahensya na kabilang sa National DRRM Council natin. So nagtutulong-tulong at nagsasama-sama
ang mga ahensyang ito, no, para na nga dun sa pagpreposisyon ng mga resources natin dito sa paparating na bagyo, no. Kaya nga po yung ating mga iba't ibang ahensya ng response clusters nakapreposisyon na rin po ng mga tao, ng mga equipment, no, sa iba't ibang lugar, lalo na dito sa Northern at saka sa Central Luzon. And at the same time, sabi kasi ng Pangulo, huwag pa rin pababayaan siyempre yung response operations natin dun sa mga apektado ng bagyong Tino. Mhm. Ano po bang parameters kung kinakailangan na ang preemptive o mandatory evacuation? Oo, Rafi, iba-iba, no? Unang-una, syempre, yun nga, yung binabanggit ko kanina, no, saan, kailan, at gaano kalakas. So kapag ka ganito, tinitingnan natin malakas yung bagyo at maaaring maging super typhoon ito. So lahat ng mga nasa coastal areas, dito sa Northern at saka sa Southern Luzon at saka sa Central Luzon din, no? And even some parts dun sa Eastern Visayas. So ibig sabihin, mahahagip yun, ano, nung storm surge dahil malakas yung mga hangin, no? So yun ay dapat talaga mag-preemptive evacuation yung mga yon. Ganun din yung mga tatamaan ng malakas na ulan. Ang Pag-asa, merong mga rainfall warning, no? Itong mga tinamaan ng bagyo ng Tino, ito yung mga karamihan dito ng mga red rainfall warning. So ibig sabihin 200 millimeters pataas ang pwedeng ibagsak na ulan nito, ano? Nakita natin yun sa Cebu, ang mahigit 200 millimeters na pag-ulan halos yung buong ground floor abot yung pagbaha na yun, ano. So ito yung mga basehan natin, ano. And then kasama syempre yung binabanggit natin kanina, no, if you are kung malapit sa dam, tapos mag-abiso ang lokal na pamahalaan at saka yung mga authorities doon sa dam, ano, na magre-release ng tubig. So ito yung sa mga basehan natin, no. Meron pa pong isa, no, yung Hazard Hunter PH, nakikita doon kung yung lugar ninyo ay prone sa pagbaha o kaya sa rain-induced landslide. So kapag kasama tayo doon sa mga lugar na yon at identified areas, so mahalaga po talaga na mag-preemptive evacuation po tayo. Mhm. Siguro simple lang, ano, pag kayo nasa malapit sa dagat, kailangan na lumikas. Pag kayo nasa malapit sa ilog o sapa, pwede rin magkaroon ng mas malaking pagbaha at flash flood sa mga lugar na yan kung kaya't kailangan ng lumikas. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo.